Ano ba ito? Ayun na pala. Yeah. Since may tao sa baba, dito na lang muna ako mag-video. Welcome back mga kamuffers. Another segment of QR. And ngayon, pag-uusapan natin the difference between a external bottom bracket or an outboard and a difference between a square tapered bottom bracket. First, ano muna yung square tapered na bottom bracket? Siya ay isang bottom bracket na two-piece. Tapos parang built-in na yung spindle niya sa gitna. Which is mga may sizes yan. Parang 103mm, 107mm, mga ganun. Tapos yung mga, yung mga bearings niya, malalaki siya compared sa external bottom bracket. At ang mga different kinds na bearing na ginagamit dun sa square tapered is minsan cartridge bearing or mga loose na bearing. At yung iba naman, which is yung kadalasan ngayon since modern times na tayo, sealed bearing na siya. Tapos yung mga compatible na cranks naman dito is, of course, pang square tapered. Yun yung parang yung butas na square dun sa crank. Two-piece crank siya. Drive side and the non-drive side. Ito nga pala, isa sa mga examples ng square tapered bottom bracket na compatible sa square tapered crank. Ito yung dati kong crank. Ito ay ewan ko, nakalimutan ko na yung brand na to, pero ito, kung makikita nyo, square tapered siya from the word square. Square tong loob. So, yeah. Diyan may papasok. Tumagal din to ng ilang years. 2 years for sure. Yeah, tumagal to ng 2 years. Bago ko napalitan ng Wimpo Hex. And napalitan ko ng SRAM Omni. Standard siya sa kadalasan ng mga bike ngayon. Lalo na mga low-end bike. Pero syempre, mga may high-end bike na. Ganun pa rin namin. Pero again, kadalasan gamit siya sa mga lower-end bike or mid-end bike. Okay, lipat naman tayo sa outboard or external bottom bracket. Ano nga ba ang outboard or external bottom bracket? Ang outboard or external bottom bracket, yun yung crank. Yung crank, built-in na yung spindle. Built-in na yung spindle niya. Hindi na siya nakalagay yung spindle dun mismo sa bottom bracket. Kumbaga, yung bottom bracket na lang niya, bearing na lang andun. Tapos dun mag-sit in yung spindle kapag pinasok. Tapos naman, yung spindle size niya, kadalasan is 24mm. So, para mga roughly, mga ganyan, 24mm. Oversize siya compare sa ibang spindle ng square tapered bottom bracket. Yung square tapered bottom bracket, manipis lang yun, tsaka mahaba. Mahaba. Pero manipis lang siya, hindi siya makapal. Para mga ilang millimeters lang ata yun. Basta manipis. So, lalagyan mo ng grasa, yung spindle, tapos again nga, isi-sit in, papasok. Pagkapasok, left crank arm, which is the non-drive side, yun yung dun maglalak, dun ihigpit. Hindi na siya yung maghihigpit from left tsaka right. Gitna ng drive side is hollow, which means walang butas. So, basically, doon na lang i-clip in or doon na lang hihigpitan sa left, which is the non-drive side. Okay, ano naman ang main difference between these two? First, punta muna tayo sa square tapered. Yung square tapered is basically simple. Tsaka, again, yung bearings niya, minsan cartridge, konti lang yun. Tapos, again nga, sealed bearing, tsaka malalaki bearing yun, diba? Ang main advantage ng square tapered na bottom bracket is yung durability niya. Meron ako nakitang article sa internet
yung square tapered, tumagal siya for 24,000 kilometers. Tapos, kapag i-compare mo naman yun sa, kapag i-compare mo naman siya sa external bottom bracket, which is the outboard, yung Dura-Ace niya, Dura-Ace na pang road bike, yung bottom bracket niya tumagal lang for 10,000 kilometers. So, there's a clear winner kung sino mas matagal sa dalawa. Second difference naman is their power transfer. Again, since oversized nga yung spindle ng outboard, ibig sabihin mas maganda yung power transfer niya, maganda yung Versa. Kumbaga, mas madali mo mapapaikot yung wheel kasi maganda yung pag-transfer niya kasi stiff dahil sa pagka-oversized ng spindle. And of course, yung spindle na yun is gawa sa steel or chromoly. Kaya very stiff and very maganda yung power transfer. Kung tatanungin mo naman availability nila, syempre mas available yung square tapered bottom bracket since karamihan pa naman ng bike dito sa Pilipinas. Hindi naman sila, hindi naman lahat high-end, hindi naman tayo ibang bansa na lahat high-end. Karamihan lahat high-end na eh. Dito sa Australia, wala akong nakikitang square tapered bottom bracket na bike po outboard. Pero ngayon dito, since sa Pilipinas, hindi naman gaano kadami tayong mga high na bike. Madalas, yung availability ng square tapered na bottom bracket is widely spread. Pero ganoon naman din yung outboard na BB. Hindi na, widely spread din siya. Pero, hindi na matutumbasan yung pagka-widely spread ng square tapered. Ano mga examples ng outboard tsaka ng mga square tapered bottom brackets? Example nito, let's say, Neko bottom bracket na madalas in partnered with Stealth Crank. And let's say outboard, may cranks, SRAM Omnium, or mga let's say Scase, Krimpok. Yeah, yun yung mga examples. Saan madalas ginagamit ang outboard? Siyempre, again, madalas ginagamit ang outboard sa carrera. And yung square tapered, ginagamit din siya sa carrera. Pero most likely, yung pang normal riding lang siya. Or yung endurance bike, yung pang matagalan talaga. Okay guys, thank you for watching this QR video. And see you next time mga kamaffers. Be sure to like, subscribe, and share this video. Please guys, share this video. Share sa mga friends, kahit sa FB lang, or may sabihin nyo, yo bro, there's may isang YouTube na ganito about Fixie. Gusto mo ba gan? Kasi napapansin ko na parang kapag yung mga tao na nalalaman na may Fixie channel, parang wow, may ganun pala. So, para sa akin, yung pagka-widespread ng Manila Urban Fix, hindi pa ganong fully developed. Kaya, I'm counting on you, kamaffers, to share the videos. And, huwag kayong maglala. Kapag sumikat yung yung like, parang 1,000 subscribers, ganun, 10,000, 100,000, 1 million. Sana, umabot tayo sa ganun, mga kamaffers. Magpapag-giveaway ako dahil, syempre, hindi naman mangyayari itong muff kung wala kayo. Ride brakeless and stay safe. Mag-helmet kayo. Bye-bye guys. See you next time.